Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nabaliw na ata siguro itong si Bato sa kakatanggol kay Sara Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, sumalang ngayon itong si Bato sa isang interview na kung saan dito, tinanong siya kung ano daw ba ang masasabi niya sa confidential funds ni Sara Duterte at alam ba ninyo mga kabunyog ang kanyang sinagot? Sigurado, matatawa ka na lang sa binitawan niyang salita at mapapaisip ka na lang talaga na senador ba talaga ito? Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin ito. Alright, okay, pumili na kayo, wag sumilip, bigay sa akin. Okay, quickly ha, fast tayo. Anong masasabi nyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung, Sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Kung ginamit nila yan, gamitin lang at i-justify lang. May kuha naman na nag-imbestiga. So, pa-imbestiga mo sa kuha kung mayroong mga pagkakamali. Kuha will determine everything and they will be the ones to recommend the filing of the case. Kung meron. So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagbubukas? Magtanong ka kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala niyo? Maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na non-existent yung tao dyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, yung mag-codename ka para it's intelligence operations, confidential operations. To hide the identity of that person, they can assume nom de guerre, they can assume their code name. Pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Meron Piatos sa Davao. You got me there. Okay, next question. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ni Bato. Malinaw po mga kabunyog. Naniniwala daw itong kalbong ito na totoo na mayroon talagang Piatos na apelyedo na nabubuhay at hindi katang isip lang, hay naku Bato, dahil sa kakatanggol mo kay Sara Duterte, nagmumukang may sayad ka sa ulo, pati yung nag-i-interview sa'yo, pinagtawanan ka lang. Anyway, hindi ka ba updated? Hindi mo ba narinig itong balita? Ito Bato, panoorin mo ito. Mismong Philippine Statistics Authority na nagsabi walang pangalang Mary Grace Piatos sa kanila record. Hinala tuloy ng mga kongresista, mukhang dinoktor lang talaga ang mga resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Isang Mary Grace Piatos daw ang isa sa mga nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Base ito sa pirmadong resibo na pinasa ng OVP sa Commission on Audit at binusisi sa pagdinig ng Kamara. Pero tingin ng mga mambabatas, gawa lang ang taong ito. Kaya nang ipa-verify ng Kamara ang pangalan sa Philippine Statistics Authority, lumabas na wala ngang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang birth, marriage, at kahit sa death record ng kanilang database. Una nang sinabi ng isa sa dalawang Special Disbursing Officer na humarap noon sa Kamara na may apelyidong Piatos na taga Davao. Pero sabi ng PSA, pwede pa silang maghalongkat ng record sa mga civil registry basta makukuha nila ang pangalan ng mga magulang ni Mary Grace. Dahil wala sa record ng PSA, mas lumakas ang hinala ng mga kongresista na baka dinoktor din ang ibang resibo ng confidential funds. Kung non-existent si Mary Grace Piatos, I guess, obvious na ang implications nito. There is fraud and falsification. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Wala pang pahayag ang OVP sa issue pero dati nang iginiit ni VP Sara na hindi dumadaan sa kanyang mga acknowledgement receipt at mga tauhan daw niya ang nag-aayos nito. Sa ilalim ng revised penal code, may tuturing na technical malversation ang basta-bastang pag-realign o paggastos ng pondo na nakalaan dapat sa ibang programa o proyekto. Kaya kung mapatunayan na nalustay ang confidential funds, mismong si Vice President Sara Duterte raw ay maaaring managot dito. Ang sinabi lang,
confidential siya, pero even that confidentiality is not absolute, especially when there is a notice of disallowance. At may mga red flags tayong nakita. Sa ngayon, umapila na rin ang Kamara sa Department of Justice para suriin ang mga resibo. Yan ba to, narinig mo na? Mismong Philippine statistic na ang nagsabi at nagkumpirma, walang Mary Grace Piatos ang nabubuhay dito sa mundo at lalo nang walang apelyedong Piatos na nabubuhay dito sa daigdig. Nababaliw na talaga kayong mga Duterte. Pati yung imposibleng mangyari, pinapaniwalaan na ninyo para lang baluktutin ang maling ginagawa ng iyong amo. Anyway, ganito bang senador ang gusto ninyong iboto ulit? Tila wala sa tamang kaisipan, katulad po nitong kwento niya. So, yun pala, yung estimate of the situation na underestimate namin, napakarami pala. Ano nangyari, Nung sir? pinasok namin, daming patay sa amin, yung mga tropa ko. Nung palapit pa lang kami sa kanila, inambos na kami, putukan na. Ako, CEO, batang-bata pa ko noon, natingin din pa ko. I was the commanding officer. Tapos yung aking mga sundalo ay puro mga constabulary. Kumbaga, puro mga private. Ilan lang yung mga sarhinto na mga team leader. So sabi ko, marami na magkaswalde. So ang ginagawa ko, takbo ako ng takbo from point to point, from doon sa pinakaunahan hanggang sa likuran, chine-check ko sila para hindi ma-demoralize. Sabi, may mga, encourage ko sila na lumaban. So, nakita siguro ng NPA na ako yung commanding officer kasi ako yung nagsusupervise, patakbo-takbo. Kasi minsan may sisigaw, aray sir, tinamaan ako. Tapos, ma-demoralize na yung mga katabi. So, nilalapitan ko, na-instructionan ko yung mga katabi na, sige, kargahin nyo, dali sa likod. Kasi kung nandiyan sa harapan, sige, iyak, ma-demoralize yung katabi. Dali sa likod, para lumaban yung sa harapan. So, nakita ng NPA, tinamaan ako, binaril ako. Ay. Tinamaan ako sa ulo. Sa ulo? Sa ulo. Baligtad ako. Ha? Tutumba ako, tumilapon yung Ng ano, ng bala? Bala. Wow. Tumba ko, timaan ako, tumba ako. Pag tumba, sumigaw yung aking first sergeant. Sabi, sir, si CO, patay na. Kasi talaga, tihaya na ko eh. So yung aking platoon leader sa likod na si Lieutenant Flores, class 89 ng PMA, bagong graduate ng PMA yun. Nagsibigaw na assault! Kasi patay na si CO. Nag-assault nila. Yung inasultan nila na area, mga bahay sa ilalim, maraming may mga paksol, may mga masinggan ng NPA. Doon, namatay yung aking platoon leader na si Lieutenant Flores, class 89. Yung tinamaan ako, nakahiga ako. Maya, pag open ang mata ko, buhay pa pala ako. Kinapa ko yung ulo ko, yung tawa ko. Pagkapa ko sa ulo ko, laking bukol. Oh, bukol! Dito sa ulo. Nangyari doon sa bala. Hindi ko pa ma-explain. Hindi ako magkapaniwala, pero So, hindi nyo importante buhay ako. Yes, hindi nyo pa rin magpaliwanag paano kayo nag-survive nung engkwentrong yun. Yun nga. Gumano lang, tapos nabukulan lang kayo talaga, no? Ay, si Superman. I don't know. Basta, Kakaiba. kaya pakiramdam ko talaga, bala yung tumama. Pak! Gumano yung ulo ko, itong tumba ko eh. May dugo, sir? Bukol. Wala. Wala. Bukol lang dito, talaga. malaking bukulo. Ibang klase rin, ano? Yan mga kabunyog, iwan ko ba to kung matatawa ako or maiinis sa mga kwento mo. Tinamaan daw siya ng bala sa noo, pero nabukulan lang daw siya. Ano ka, si Superman? Lokohin mo ang lilong mo. Napaka-exaggerated naman ang iyong kwento. Mahiya ka naman, senador ka pa naman, dapat ang isang senador ay kagalang-galang kung magsalita at may katotohanan, mapakwento man iyan. Anyway, hindi ka pala talaga bagay dyan. Tulad ng mga kaalyado mo na tatakbo. Hindi kayo bagay maging senador dahil puro pagtatanggol lang sa mga Duterte ang gagawin ninyo sa Senado. Anyway, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.